Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, tuloy ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Ito ay sa kabila ng pagkakakulong at kinakaharap na kasong crime against humanity ng ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ngayon nga sa International Criminal Court o ICC. Nanindigan si Senate President Chis Escudero na ang impeachment trial po laban kay VP Sara ay walang kinalaman sa kinakaharap na kaso ng ama nito sa ICC. Hindi maaaring maantala ang impeachment trial dahil lamang sa kaso at mga kilos sa protesta. Kapanalig, konting tiis muna, sabi nga. Mga botanteng Pilipino, bumoto muna tayo sa Mayo 12, 2025, yung pong ating midterm local and national elections, bago nating masaksihan ang impeachment trial kay VP Sara sa kasong betrayal of public trust at sa korupsyon. Naunang nilagdaan ni Escudero ang Special Number 2025-015 Series of 2025 para sa pagtatatag o pagbuo ng Administrative Support Group na tutulong sa Senado kapag na-convene na ang impeachment court. Sa ilalim ng special order, si Senate Secretary Renato Bantug ang magiging Clerk of the Senate na may kapangyarihang mag-issue ng administrative order, direktiba at guidelines na kinakailangang suporta ng Clerk of Court at the Impeachment Court. Magiging katuwang din ng Impeachment Court ang Office of the Senate Legal Counsel, the Office of the Deputy Secretary for Legislation, and Office of the Sergeant at Arms na magsisilbi din na Deputy Clerks. Impeachment Trial Calendar. Sa June 2, 2025, sa muling pagsisimula ng Senate session ay ipipresenta ng 12 senator ang articles of impeachment laban kay VP Duterte. Sa ikatatlo ng Hunyo ay i-convene ang impeachment court kung saan manunumpa ang 12 incumbent senator judges. Sa June 4, 2025 ay ang issuance ng mga summon sa mga taong sangkot sa impeachment trial tulad ng akusado, mga witness, at mga abogado ng magkabilang panig at prosecution at syempre ang depensa. Itinagda naman mula sa ika-14 hanggang ika-24 ng Hunyo ang reception of pleadings, habang sa 15 ng Hunyo hanggang July 25, 2025 ang pre-trial. Sa June 29 ang oath-taking ng mga bagong halal na 12 senator judges bago umupong hukom sa nalalapit na impeachment court. Kapanalig sa ika-30 ng Hulyo 2025 na magsisimula ang impeachment trial laban kay VP Duterte. Makiisa tayo, nararapat tayong maging maalam, mapagmatsyag. Sa ganitong paraan, kapanalig, malalaman natin ang katotohanan at maisantabi ang tinatawag na mga peking balita. Kapanalig, lagi nating isaisip at isabuhay ang katuruan sa Ebanghelyo San Juan 8:31 hanggang 32. So Jesus said to the Jews who had believed him, "If you abide in my word, you are truly my disciples. And you will know the truth, and the truth will set you free." Ang katotohanan, kapanalig, ang magpapalaya sa atin. Kapanalig sa kasalukuyang modernong panahon dahil sa makabagong teknolohiya at presensya ng iba't ibang social media platforms, ang katotohanan ay madaling nababaluktot, di po ba? Nagiging laganap na ang fake news. Gayunman, sinasabi nga ni Pope Francis na malalabanan ang pagkalat ng fake news sa pamamagitan ng tamang pagninilay at pagpapakalat ng mabuting balita ng ating Panginoon. Kaya kapanalig, magdasal po tayo. Maraming magaganap na pagbabago sa ating bansa. Naway, ang pagbabagong ito ay para sa ating pagkakaisa. Katotohanan, katarungan, lalo-lalo na sa mga biktima ng extrajudicial killing sa war on drugs ng dating Presidente Duterte. Huwag po natin kalilimutan
6,000 ang opisyal na napatay ayon sa PNP, pero 30,000 po yan ayon sa civil society. Naghahanap po ng poetic justice ang mga namatay at ipagkakalob ng Diyos ang katarungan ng Diyos. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.